Pwede bang may tumayo dyan sa may party para merong kausap yung speaker natin? Yan. Yan, si Coach. Okay ka, Coach? Okay ka? Yun. And then sa LA, pwede bang may tumayo dyan sa party? Pastor Ben, medyo mahina po yung audio niyo po dyan. Ha? Mahina ako. Mahina po yung audio niyo po. Okay, sa LA, meron ba dyan na lalaki na pwede tumayo sa party? Yes, si DJ. Makita kayo sa ano, yung mga nasa gilid, bumita kayo ng konti para makita kayo. Pero pa kakagilid na sa gilid. Yan, walang blockings. Yan, kita ko yung ulo ni DJ. Masyado maliwanag. Yan, okay. Then, DJ, dito ka makita. Yan. Ano ka naman, blooming ka naman ngayon eh. Okay, so yan po yung kakasal po yan sa May 8. Yan, si DJ Aplau. And then, sino po kayo natin yan? Si Sister Dolly, may sakit, kasama natin sa prayer. Mag-open ka ng camera ni Sister Dolly. And Preacher Dudo sa India, please open your camera. Yan, kaway ka, kaway. Wait. And then, sino ba yung atin yan? Si Sarah G. Sino si Sarah G? Sarah G. Si Mark Golubi. Gusto ko yung makita yung magaling suwasa. Mark Golubi. Kita mo ba? Okay, so yan. Salamat po sa Panginoon. Tayo'y nakaabot sa 3rd anniversary na hindi pa tayo nakakapunta. No? Tayo po ay natulungkot dahil hanggang Zoom lang tayo, hanggang tingin lang tayo sa kanila. So, hindi tayo makapunta doon. Hindi po madali, no? We try so many times, Pastor David, gusto namin maging physical na makadala doon sa anniversary. Pero hindi pa tayo pinakahulugan ng Panginoon. So, who knows, no? Baka sa 4th anniversary ay makapunta na tayo loob ng Panginoon. At sa mga hindi nakakalam ay biyaya na Diyos na sila Brother Benny Gabate at Sister Arlene sa tulong na yan. Si Sister Dean ay hindi natin iba. No? Yan ay malapit natin sabihin, hindi na siya malayo sa atin. No? Yung dakutan ay malapit sa ating puso. No? Salamat sa Panginoon dahil malaking tulong po yan. No? Malaking tulong po yan. Kasama si Alberti, lalaki, si pangalan no? Brother Joshua po. Brother Joshua, ano? So, loob niya ng Panginoon, hopefully, ay merong makapag-apply yan, ano? Na balagdagan ng mga mag-rapat yan. Salamat sa Panginoon dahil ang mahalaga yan, hindi kayo tumingin sa pastor. Ano? Kahit hindi pa pastor ang inyong leader yan. At hindi kayo nawawalan ng pag-asa. No? Hindi natin alam kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon sa asawa. Hopefully, kung sila'y gawin ng Panginoon talagang
decision na sila, ay wala na tayong magagawa kung hindi mo ng Panginoon. Kasi, pangatlong taon na natin ito, no? Na pinaplaan at palaging pinapanalangin na makapunta tayo. Hindi natin napahintulog na ng Panginoon. So siguro, kailangan mag-isip na tayo. Mag-isip na tayo dahil baka yung pinag-pray ni Brother Benji na personal pastor, baka siya na yun. Ano? Yung personal na preacher, kailangan nakita ko dun sa prayer request, tangible preacher, tangible pastor. Hindi ko alam kung espiritu lang siya eh. No? Pero nakakalam mo naman, nakahawakan niyo naman siya, di ba? Hindi naman siya kahaluan yan, di ba? So, kung sino nakakaintindi yan, at kung sino yung nakakaunawa ng ministry yan, wala iba kundi siya. No? Kahit ako, hindi ko alam kung ano yung ministry yan. So, kung ako man ay mapupunta dyan, ay kinakailangan pa akong makakas. No? Kasi, maninibago ako. No? So, kapag natin, manunod ng Panginoon, talagang kailangan natin isama sa mga natin ito mag-asawa ito na ano ba talaga yung gusto ipagawa ng Diyos sa kanila? No? Mananatili ba silang mission coordinator or yung challenge na ipinasakita ng Panginoon sa kanila ay yayakapin na nila. Yan. Diba? Okay? So, yun, pag-pray natin. Hindi natin siguro mahalaga ng ating pag-pray ng ating anniversary itong third, no, na week. Okay? So, nakikinig ka ba? Brother Benji, kapatid, sa liwanag na narinig mo kasi, ay nasabi ko, mahina yung ulit ko eh. So, kino-confirm ko lang, narinig mo yung nasabi ko. Takot, kanya na, ginaganda yan, the Sister Jean, the Sister Josie, Brother Joshua. So, pag nakita ng Diyos yung commitment ninyo, hindi nyo problema yung susuko ka ninyo. Okay, matakot na sumunod sa luto ng Diyos ninyo. At hindi yan, hindi yan kakapag yan. Maaaring si Stepping Stone yan, hindi yan ako. Galing kayo sa ibang lugar. Sa kung saan mga kayo din ng mga. Okay? So, ngayon po, isa pa rin sa ating gagawin pagkatapos mag-preach ng ating first speaker ay i-commission natin ang isa natin kapatid. No? Nakatulad din ng pag-commission natin kay Brother Benji kapatid nung siya ay pumunta dito ng 2022. No? Bilang mission coordinator. So ngayon, walang dahilan si Brother Dan na gawin niya yan katulad sa ginagawa ni Brother Benji. No? Kung nakaya ni Brother Benji sa hindi niya lupang sinilangan, mas kakayanin ni Brother Dan kasi ang sisimulan niya yung lupang sinilangan niya. Yung adjustment, mas maayos. Kasi kung anak niya, nandun na yung pamilya niya, ito, mahirap po kasi nagsimula sila, wala sila mga anak. No? Brother Benji, sila dalawa lang. No? So ito, magsisimula si Brother Dan Dames sa Bicol. Yan. First time tayo magkakaroon ng outing sa Bicol. No? So excited po ako. Kasi magkakaroon ko na rin pinaplano pupunta ng Bicol. Kaso kung makakasya lang ako, sayang ang Pilipinas. No? At hindi naman ako mahilig mamasyal. Kasi pwede mo naman tingnan yung mga volcano sa social media na eh. No? AI, no? Pero ngayon, may dahilan na ako. No? So, hopefully, kung ako man ay pupunta ng Bicol, meron na silang maliit na congregation doon na mapipilis na ako. Amen. Amen, di ba? Pwede rin first anniversary. Di ba? First anniversary ng Bicol sa Naga City. No? So, kanya-kanya lang. Umahalan yung pulpit, maliit, no? Tapos ilang babo. Tapos, yan.
gawin natin ganyan, ano, para at least, isa pang bagay dyan, wala kang dahilan na hindi ka makadadalo kasi yung bahay mo, church na. O, di ba? Okay, hindi ka na mamamasali. Ito naman, di ba, Benji? Tsaka si Sarah. Abay, ang laki ng tipid nila sa 3 taong pamasayan, ha? Imagine mo, pag-isip nila. So, malaki na tipid nila sa pag-church kasi kung dadalo sila sa ibang church, sila sa loob ng 3 taon. O, di 3 taon nilang natipid nila yung pamasayan. O, magkano yung taxi dyan, Benji? Yung pinakamalapit na biyahe, magkano? 1 dinar po, Pastor, 1 dinar. 1 dinar. 180 pesos. Kung dadalo ka ng 52, isang taon, 52 Sundays. No? So, 52, 156 sa 3 taon. Oh, 100, 52 dinar eh. Isang taon, 52 dinar. So, 156 dinar sa 3 taon. So, magkano yun sa peso? 156 dinar. Kahit 180,000 eh. Mga 27,000. Ano ba yun? Magkano yung 156 sa peso? 27,000, Pastor. 27,000. Hindi po ako nagkakamali. Oh, 20. Round off na natin. Round off. 30,000. Oh, di ba? Blessing. Kaya mas masarap dadagdag ng kasi wala. Kasi hindi ka naman, matitipid tayo mo. Oh, di ba? Okay? Amen? So, salamat po sa Panginoon. Okay? And then, ngayon po, para po sa ating tagapagsalita. Ang ating pong tagapagsalita ay siya po yung ating bagong sister church. Siya po ay inadapt na CBC family itong nakaraang buwan na kung hindi ako nagkakamali. No? At pero bago yan, mamaya ay tatawagin natin yung kanyang anak na magbibigay ng panghihilang. No? Okay? So, ang ating pong bisita ay naligtas ng December 27, 1982 sa camp in Malibon. Sa camp ng Malibon, Tasman, no? Tasman, Pampanga. No? At during the time na si Pastor Gavino Tika na-preach, no? So, bumawa siya ng si Pastor Gavino Tika. No? Then, nag-aral po siya sa IBTC. Kaano po siya alma mater, no? In the year of 1984 to 1985. And then, nag-aral din po siya sa Word of Life Bible Institute sa taon 2003 to 2005. Then, sa Baptist Bible Institute of the Philippines, year ng 2005 at saka 2007. So, nag-graduate po siya ng Bachelor of Theology at siya po ay may 2 anak. Si Shaira at saka si Alatea Paria. At ang kanya pong asawa ay si Nelia S. Parian. So, ang kanila pong church, ay sa nandiyan po sa may ating program sa Santa Rita, sa Santa Rita, Pampanga. Okay? So, pag ako po ay nag-uwi ako sa Pilipinas, palagi po siyang nandoon sa Emirates Christian Baptist Church kay Pastor J.J. Lotella. Nag-fellowship po kami ng mga Panglo pastors. We always have a fellowship ng mga especially yung mga Catholic bayan ng Florida, Tampa. And kamakailan lang nag-join sila
sila ng camp, junior camp ni Pastor JJ. Meron sila ng junior camp sa Florida Blanca, sa Sunset Florida Blanca. No? So, ang ating pong speaker ay walang iba kundi si Pastor Aaron Jesus Parian, ang bago po nating sister church sa Magapoy City, Marita. No? Kung naalala ko pa dyan, ang dati kong kaibigan pastor dyan, si Pastor Romy Resurrection na patay na. No? Kaya sa may Santa Rita City. Ako ay nakapagtuturo pa dyan nung Banjos Formation sa mga pulisya sa munisipyo. Saka nung mga pagka mayroong flag racing, naimbitahan ako dyan na magsalita, no? Bago sila pumasok sa opisina, no? Dahil sa salita. No? So, salamat po sa Panginoon at naging kasama natin sa ministry. So, tawagin po natin ang kanyang anak na magbibigay ng tanging bilang bago po siya magsalita sa atin. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat at purihin po ang Panginoon. Muli ay maging kabahagi ng third foundation anniversary ng gawain sa Kuwait. Pagbati po mula dito sa Living Word Baptist Mission po. Tawagin ko yung aking anak. Isa lang po yung aking anak, si Kyra Alaitia. Okay, magkasama po siya, Kyra Alaitia. At purihin po ang Panginoon, makapag-alay siya ng alay na abit sa Panginoon. When my way seems dark and drear, and the future I don't know, my heart feels so empty as the tear that ending flows. When my heart breaks with sorrow, and a dampness fills my soul, 'tis one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His wise and loving, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake. His way is perfect. When the toils of life are come, and my heart is worn with care, I faint need the burden of a cross I can't bear. When the joy has departed from my sorrow stricken soul, 'tis one thing I know for sure, my God is in control.
His ways back, so I don't understand. It's why the loving plan His ways back, His ways back. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. His way is best. His way is perfect. So I don't understand. His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. Amen. Ilan taon ka na, no? Kusot? Ilan taon na siya, no, yung anak mo? Wait lang. Wait lang. Wait lang din. Pastor, ilan Kaya taon ito po ang Pastor, ilan taon pa yung anak mo? mga habits ang title God's way is perfect. Tunay na kailan ba na hindi magkakamali ang Diyos sa kanyang mga ginagawa. Ang plano sa inyong buhay, sa buhay at iglesia ng ating Panginoon. Okay, salamat. Tapos na ba? Turn out the opportunity na ako ay maging kabahagi ng Mother Foundation Anniversary ng gawain sa Kuwait. At nawa ay patuloy na pagpalain ng gawain binigyan na sa Ben, may katiwala ng Panginoon ng sa Kuwait. Ang ating binigay ni Pastor Ben, edifying together in the love of Christ. Edifying together in the love of Christ in text by Ephesians chapter 4, verses 15 to 16, na kung saan ay sinasabi, but speaking the truth in love, may grow up unto him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by the which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, making increase of the body unto the edifying of itself in love. Ulitin po ang Panginoon, pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sundaling manalangin namin, Ama, Diyos na nasa langit.
Sa iyo mapagpala kami, Panginoon, na aking pinagkakatiwala ang mensahe mo ito, Panginoon, sa umaking ito, sa lugar ng Kuwait, dito sa lugar ko ng UAE, Panginoon, pagpapalain mo, Panginoon, talita mo sa puso tumahin ng bawat sa amin. Tulungan ay lingkod na umaasa ng sa iyong kapituliyaya. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito pa ang isang namin. Amen. Ang ating pag-aaral ng Ephesians chapter 4, verses 15 to 16, siya ay nakafocus doon sa pagbibigay diin hinggil sa paglago ng katawan ng ating Panginoong Jesus at ang kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan na doon ang pag-ibig. Kaya dapat ay ang mga member ay ating makita na kung saan ang bawat mananampalataya ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Dapat makita natin kung paano tayo makapag-contribute bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus para sa pangkalahatan, pagkakaisa, at paglago ng katawan ng ating Panginoong Jesus na ang Panginoong Kristo mismo ang siyang gumagabay bilang ulo ng Iglesia. Sabi niya, speaking the truth in love, at tunay na pag-ating sinabi yung katotohanan na doon na meron pagmamahal, ito ay pwedeng makapagpatibay sa bawat mananampalataya na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Pero kung sasabihin natin yung katotohanan na walang pagmamahal ay hindi ito makatulong, hindi ito makapag-build up na magandang relasyon bilang sa bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. So kailangan may pagdamati natin yung pag-ibig kaysa magsasabi ng katotohanan. Ang Iglesia bilang katawan ng ating Panginoong Jesus, ito ay mag-grow, mag-mature, habang ang mga members ng katawan ng ating Panginoong Jesus ay sa kanilang ating sasabihin yung katotohanan na doon ang pagmamahal. Okay? Ating dapat nakita yung pagkakaisa kung paano natin mapapatibay ang bawat isa para sa layunin ng Panginoong Jesucristo bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Narating tignan yung salita na edification. What is edification and why it is important? Sabi ng aking tinignan, sabi na the word is used for edification in the New Testament is oikotomai, which translates literally as the building of a house. Tunay na yung pundasyon ay tinayo na ng ating Panginoong Jesucristo. Pundasyon na ng kanyang katawan. Kaya kinakailangan na naman yung magtatayo doon sa pundasyon na siyang katawan ng ating Panginoong Jesus ay dapat ito mapatibay. Sabi na the word appears in the King James Bible only about 20 times. And then only in the New Testament is translated into phrases such as building up. Doon sa mga modern translation, kung saan ginamit ay building up. Okay, sa dictionary definition niya is ng edify is to instruct and improve, sabihin, turuan, mapabuti at mapahusay, pag ang pag-uusapan ay gawaing mabuti o moral o religious na kaalaman. Dapat doon talaga yung pagtuturo para mga bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay maging mahusay sa layunin ng kaalaman sa mga espiritual na bagay. Sabi ng Vice Expository Dictionary, Old and New Testament, sabi niya, the word indicates the promotion of spiritual growth and development of character of believers. So yung itong edification para ma-develop, okay, yung pag-uugali ng mga mananampalataya by teaching or by example. So napakahalaga ng mga pastor tagapagturo sa loob ng iglesia para matibay
ang katawan ng ating Panginoon Hesus Kristo para ma-develop yung tamang pag-uugali ng mga mananampalataya na napakahalaga bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Hesus. Kailangan maturuan at makita sa buhay natin yung halimbawa ng bawat mananampalataya, yung halimbawa ng pagiging isang mananampalataya na siyang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Hesus. Ang tanong sa apat ito, how to edify together? Paano ba natin tayo magpapalakasan ng sama-sama bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Hesus? Una, how to edify together the body of Christ. Paano natin sama-sama mapapalakas, mapapatibay ang katawan ng ating Panginoon Hesus? Tapos sa mga talata na ating binasa, iginamit ni Apostle Paul yung metaphor para sa pagkakaisa at paglago ng katawan ng ating Panginoon Hesus. Sa verse 6, sabi niya, from whom the whole body fitly joined together and connected by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So makikita natin na yung paano ma-edify na mapalakas na sama-sama natin ang katawan ng ating Panginoon Hesus. Siya po sa po ginamit niya yung talinghaga patungkol sa katawan. So siya po sa po ginamit niya yung katawan para illustrate niya yung connection, interdependence ng bawat mananampalataya sa katawan ng ating Panginoon Hesus. Katulad ng ating katawan, meron iba't ibang bahagi. Yung mata, hindi siya yung bibig. At yung bibig, hindi siya ang tenga. So meron siyang layunin kung bakit meron siyang pagkabahagi. Hindi mo pwede gagamitin ang iyong bibig pagkamot sa mga bagay na nangangati sa iyong katawan. Meron siyang specific na layunin ang bawat bahagi ng katawan. Sa apati ng ating katawan. So, ganoon din, ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo na bahagi ang mga mananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay meron tayong bahagi na kung saan sabi ng talata ng ating binasa kanina na ang Panginoon sa Kristo ang siyang ulo ng katawan. Bilang ulo ng katawan, ang role ng ating Panginoon sa Kristo ay siya yung pinagmumulan ng buhay. Siya yung nagpapakain sa katawan. Siya yung nagbibigay ng direksyon para sa mga mananampalataya na bahagi ng iglesia ng ating Panginoon Hesus. Kaya bawat members na katawan ng ating Panginoon Hesus ay dapat meron tayong contribution. Dapat meron tayong parte, dapat meron tayong nabahagi, dapat meron tayong involvement. Iba napakahalaga yung ating vital role doon sa katawan ng ating Panginoon na paano ito mag-function at paano ito lalaro at mag-mature ang katawan ng ating Panginoon Hesus. Pero kaya ng pastor, bahagi ng katawan ng ating Panginoon Hesus, meron siya napakahalagang gampanin para makatibay ang katawan ng ating Panginoon Hesus. Ano ba yung layunin? Bakit kailangan mapatibay ang katawan ng ating Panginoon Hesus? Doon sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, ang sabi niya, and he gave some apostles, wala na yan, and some prophets, wala na din, and some evangelists, meron pa, and some pastors, meron pa, and teachers. So ano yung layunin, bakit ang Panginoon Hesus? Binigyan niya sa iglesia ang mga evangelists, mga pastors, mga tagapagturo. Ano yung layunin? Sabi sa verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So malinaw po namin ang mahal na mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, yung layunin kung bakit kinakailangan at tayo na mga mananampalataya na bahagi ng ating Panginoon Hesus ay dapat makita natin yung ating contribution kung paano mapapatibay ang katawan ng ating Panginoon Hesus Kristo na siya iglesia ng ating Panginoon na mga mananampalataya. Dapat po
mahalaga po na makita natin yung kampanya din natin bilang tagapagturo, bilang pastor ng iglesia na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Okay, paalala po yung mga mananampalataya na ilapit ang Panginoon at naging bahagi ng katawan ng Panginoon, ang layunin naman ng Panginoon ay makapaglingkod ang bawat isa sa atin. At ang labis sa paglingkod ng ating magagawa sa Panginoon ay yung ating maipalagala ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Yun ang labis sa paglingkod na ating magagawa sa Panginoon. Kaya sabi niya pa sa Paul ay ang adaptor. Ibig sabihin meron siyang pagkakaunlad. Dahil ibinigay sa kanya ang Ebanghelyo ni Kristo, ipinagkatiwala sa kanya na dapat nang ibibigay ito sa mga tao na wala pang tamang relasyon sa Diyos dahil sila ay napapahamak. Hindi lamang siya pastor ng debtor, ibig tayo ng mga mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoon Jesus. Ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Jesus ang Ebanghelyo ni Kristo na kung saan ginagawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. At dapat din bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Jesus ay gamitin din natin ito. Maibigay din natin ito ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus sa mga tao na papapahan. How to edify together the body of Christ? So mahalaga po na ating makita. Okay, yung gampanin po na tagapangasiwan ng iglesia ng Panginoon, mga tagapagturo sa loob ng iglesia, at makita din natin yung ating contribution bilang mga mananampalataya sa paglago, pagpapatibay ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Not only how to edify together the body of Christ, but secondly, how to edify together the city, the church in that. Paano natin mapapatibay sama-sama ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo? Ano yung susi? Ang susi ay walang iba kung hindi ang paglago. Ang paglago ng bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Ito ang susi para sa paglago ng ating katawan ng Panginoon sa Kristo ay ating sinasabi yung katotohanan na doon ang pagmamahal. Hindi naman natin sasabihin ng katotohanan, bagos dapat ating din ay kadama yung pag-ibig doon sa ating sinasabihan ng katotohanan. Bakit ba natin kailangan sabihin ng katotohanan? Dahil mahal natin ang tao, kaya natin sinasabi yung katotohanan, dahil mahal natin sila. At dapat ito'y ating maipadama sa bawat bahagi ng iglesia at katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Yung katotohanan na doon ang pagmamahal. Napakahalaga ang katotohanan dahil ang katotohanan ito'y essential para ating maitayo, mapatibay ang gawain na ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Na minsan kahit mahirap, ay kinakailangan sasabihin natin kung ano ang totoo at tama na doon ang pagmamahal sa ating mga puso kung tayo. Kaya din sana nanimisinterpret lalo higit ang mga manggagawa ng Panginoon. Dahil ang manggagawa ng Panginoon at ang mga kapwa manggagawa ng Panginoon ay tayo ang iba ang mag-review, mapokorek sa kasalanan ng iba, hindi tayo ng mga manggagawa ng Panginoon. Kapag ating nakikita ba rin. Kaya minsan ay nami-misunderstood tayo na para bagang lumalabas yung ating ginagawa, ito ay para bagang galit tayo sa tao o para bagang tinatawag ng iba na tayo ay holier than thou. Na parang mas parang tayo kaysa sa kanila. Pero ang Biblia ay malino siya. Na kung saan itinutulong ng Biblia, yung pagtatala sa iba dahil ito ay kinakailangan aspeto ng pagmamahal at pagkakalaga at pagmamalasakit para sa isang tao lalo higit sa isang mananampalataya. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na magmahalan sa bawat isa. Pero ano ang kwenta? Kung hindi naman natin sasabihin address ang kasalanan ng iba na nagpapatuloy sa kasalanan na wala tayong sinasabi. Minsan iniiwasan natin ay correct ang iba dahil tayo na kung ano ang maaaring sabihin nila, kung ano maaaring
ang lalabas sa ano, yung galit at pangingin sa righteous. Ngunit ang Biblia ay tinuturo niya na yung pagmamahal, pag-review, ay hindi, ay yung pagmamahal ay review ito hindi naman kinakailangan, tapos ito ay pagpapakita ng ating pagtunay na pagmamahal sa kapwa mananampalataya na katawan ng ating Panginoong Jesus. Kapag ating itinama, sinalasa, nireview ang iba at lalo din ang mananampalataya, ang motivation ng ating puso ay dapat ang pagmamahal at pagnanasa na makita nila yung mga bagay na mali na kanilang ginagawa at maitama at lumago sila sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya ang Biblia ay kanyang sinabi, faithful are the wounds of a friend. Sa Proverbs 27 verse 6, na totoo naman, masakit. Okay, ang salita na katotohanan na bibigay ito sugat, pero sa katotohanan niyo, bilang tunay na kaibigan na nagmamahal, doon tayo matututo, doon tayo nanalo sa ating espiritual na buhay, doon tayo titibay, mapapatibay ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Tunay na kaibigan na nagmamahal ay parati niya sasabihin ng mali, tatawa ang mali, sasalasangin ang mali, dahil alam niya na ito'y magiging pakinabang doon sa tao na kanyang sinasabihan. Napakaraming halimbawa, paano ang pag-review at correction ay nagpapakita ito ng pagmamahal sa tao, hindi galit. Okay, kung paano napanumbalik at matangkas ang isang tao na kapanumbalik sa Panginoon katulad ni David. Nasa kung saan ay ginamit din ng Panginoon si Nathan sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 14. Hindi na natin titignan. Tapos si Hari David ay nangano niya. Pumaksa sa pangangano niya, iapit kay Bathsheba, ay ginamit ng Panginoon si Prophet Nathan para i-review, para i-correct ang mga mali ni David. Nang si David ay nagkasala sa pangangano niya kay Bathsheba, si Prophet Nathan, kinamurata siya at andudukod yung pag-review ni Nathan sa kanya. Tandaan po natin yung pag-review ni Nathan, hindi ito nag-motivate kay Nathan sa galit, bagos yung pagnanasa ni Prophet Nathan na nakita ni David yung kanyang pagkakamali at siya ay magsisi at manumbalik sa Diyos. Yun po yung talata sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 14. Kaya napakaganda ng tututunan ni David na makita niya yung pag-review, pag-correction niya ni Prophet Nathan, nadama niya yung pagmamahal ni Prophet Nathan, nadama niya yung pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi niya, I have seen you with the Lord. Pagpapakita ito kung gaano ka-epektibo yung pag-review na doon ng pagmamahal na kung saan ginamit ng Panginoon si Nathan para i-review, papanumbalik yung tamang relasyon ni David sa ating Panginoon. Kahit si Paul at Peter, sa Galatians chapter 2 verses 11 to 14, na si Peter ay siguro makipag-compromise sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, tapos iniiwalay niya yung kanyang sarili mula sa pangangana ng palatayang hindi. Tapos sa Apostle Paul publicly, kanyang pinag-front si Peter, nireview niya si Peter. Hindi dahil sa Apostle Paul, ay mas patuloy sa kanya. Tapos tayo ang tutuon ng pagmamahal ni Apostle Paul para kay Peter at hindi sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. So meron pong review, meron katama. Okay? Sa paggawain, pagsasabi ng katotohanan para susi ng paglago ng iglesia o ng mga mananampalataya na siyang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Ay si Paul and Timothy sa 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20. Na si Apostle Paul ay kanyang si Timothy. Nireview niya ito dahil si Timothy kanya inunusinti yung maling katuroan doon sa loob ng church.
Kaya sumuli sa kanya. And the song had departed from this and have turned to meaningless hope. Dahil marami ay gusto maging tagapagturo ng kautusan, ngunit hindi nila alam kung ano ba yung kanilang sinasabi o kung ano ba yung kanilang binibigyan ng katiyakan. Pagtitiyak. Ang concern ni Apostle Paul kay Timothy ay para kanyang pangalagaan yung integridad ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo para sa magandang kapakanan na katawan ng ating Panginoon Jesus. Kung tunay, okay na sinasabi natin yung katotohanan ay dapat ipadama natin yung pag-ibig. Hindi naman yung katotohanan tapos yung pag-ibig atin ay ipadama sa tao na nangangailangan din ng pagtutuwid mula sa ating Panginoon. At tayo yung gagamitin para tumibay ang katawan ng ating Panginoon Jesus. How to edify together the body of Christ by speaking the truth in love. And thirdly, how to edify together growth and maturity. So kinakailangan ng malakad o patibay para sa paglago, pagmature ng bawat mananampalataya. Ito yung goal ng iglesia ng ating Panginoong Kristo. Yung goal dapat ng mga mananampalataya na lalago, hindi siya maging istagnan sa kanyang buhay pananampalataya na walang pagtusad. Kung tayo yung katawan ng bahagi ng katawan ng ating Panginoon Jesus, dapat meron paglago ang katawan ng ating Panginoon Jesus. At ang paglago ng katawan ng ating Panginoon, hindi naman ito para sa personal development ng bawat mananampalataya. Hindi naman tayo yung makikilala. Tapos dapat makinabang din sa ating paglago yung ating komunidad. Tapos dapat ating itinatayo ang gawain ng ating Panginoon. Dapat ito yung makita, yung paglago ng paglago ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Di ba kapag wasak ang pag-alaman natin, ang church family, ito ay family ng ating Panginoon. Okay? At bilang family, saan ba nagaling ang community sa family? Kaya kapag ang family wasak, wasak din ang komunidad. Pero kapag magandang family, maganda ang community. So, pinatitibay natin ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo mag-growth, mag-mature, para maganda yung ating itinatayong komunidad na kung saan nakikita at nagliliwanag ang ating Panginoon sa Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Ito yung goal ng bawat isa sa atin. Goal natin ay yung pag-ibig ang siya mag-motivate sa atin para hanapin natin yung ikagaganda ng iba para tayo ay sama-sama gagawa at maglilingkod para sa kapurihan at kalwalatian ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo yung pag-ibig, ito yung nagmamotivate para hanapin natin kung ano yung ikagaganda ng iba para sama-sama tayo gagawa para sa magandang ikagaganda na katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dapat napakahalaga, hindi lang yung pagmamahalatos yung pagkakaisa din. Ang isang malusog na iglesia ng ating Panginoon ay dapat ang bawat member na nakatugnay, nakakonect sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo, na ang Panginoon sa Kristo ang isang pulo, dapat ang bawat member ay nakakaisa sa pananampalataya. Dapat ang bawat member na bahagi ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo ay nakakaisa sa layunin at nakakaisa sa pag-ibig. Hindi pwede sa lugar. Okay, ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa lugar, ang ating ng katawan, meron problema, meron chaos. Kaya napakahalaga ko na yung paglago, growth and maturity sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo na pakahalaga po na tayo ay nagkakaisa. Napakahalaga po sa ating buhay
bilang mga manggagawa saan ipinagkatiwala sa atin ang mga mananampalataya. Napakaisa na nakahalaga na makita sa atin na tayo ng mga manggagawa, mga lingkuran Diyos ay nagkakaisa para sa gawaing paglilingkod, hindi nagkakapakagin. Napakapangit naman ang katawan ng ating Panginoon sa iba, ano doon yung pagkakapakagin na hindi naman dapat mangyari. Kaya nga, bigyan dito ng Jesus, 1 Corinthians chapter 3, na ang tinatawag na lust of the flesh ay hindi lamang yung pita ng laman para sa mga bagay na mga moral, mga bagay na panglaman. Tapos kahit sabi niya, yung inggit ay siya ay lust of the flesh. Okay, yung pagkabagabahagi, siya ay lust of the flesh. Kaya mahalaga po natin makita. Okay, yung goal ay yung growth at maturity ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo na dapat natin makatibay bilang mga mananampalataya. Kaya po, nawa ay patuloy mo tayo maging aktibo sa pagsasanay po sa pagsasalita at sasabi ng katotohanan na doon ang pag-ibig. Okay, para makaroon po tayo ng impact sa mga kaluluwa din po na napapakaroon. Kaya ang aking manangin, nawa ang iglesia na tinayo ng ating Panginoon sa Kristo ay makita sa atin ang pagkakaasa, yung paglago, growth and maturity habang ating sinusundan ang magandang halimbawa ng ating Panginoon sa Kristo. At gusto ko din mong paalala sa atin ng mga mananampalataya kaya bahagi ng ating katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Nakakalakat at layunin ng Panginoon sa iyong buhay bilang bahagi ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ay mangyayari at dumadating ito kapag ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo ay lumagos sa pag-ibig at nag-mature. Nawa ay patuloy tayong tulungan ng Panginoon na makita natin yung kahalagahan kung paano sama-sama tayong palakasin ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo na kung saan ay tayo ay kabahagi. Edifying together with the love of Christ. Nawa yung pag-ibig ni Kristo na nasa ating puso at buhay, yung pinagpagkitaan para tayo ay sama-sama magpatibayan, magpalakasan para sa gawaing paglilingkod ng ating Panginoon. At muli ay salamat po sa pribilehyo ng pagkakataon. Salamat Pastor Ben at muli sa third founding anniversary ng gawain sa faith at pagpalain mo tayo sa Panginoon. Salamat po Diyos, sinadakilan na namin at pinapasalamatan ang Panginoon sa iyong salita. Tulungan mo po kami Panginoon, na aming nakita Panginoon. Kung paano makatibay Panginoon, sama-sama namin makatibay ang katawan ng aming Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagsasabi, pagsasalita ng katotohanan na doon po ang ibig Panginoon. Patuloy na pagpalain kami Panginoon sa ating ito, even na natin ng program Panginoon sa gawain, sa umagang ito sa lugar na UAE Panginoon, at UAE pagpalain ng Panginoon, even ang pag-commission Panginoon sa isang missionary Panginoon sa naga Panginoon. Pinupuli ka namin, dinadakilat, pinapasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito pa sa namin. Amen. Okay, salamat po, Pastor. Huwag na po kayong alis po, Pastor. Pastor Arlan, huwag na po kayong alis. So, Brother Benji, anong sunod dito? Next. Pastor Arlan, please stay, ha? Stay lang po kayo, Pastor Arlan. Brother Benji?
Brother Randy, kabalik. Next. Pastor Alan, stay ha. Para mauwi na. Oo, sige, sige, sige. Ano ba sa... Pastor, stay lang po kayo sa inyong pulpit. Brother Benji, next program. Brother Benji, kabalik. Narinig mo ba ako? Anong next dyan? Ano yung nakagaling program? Nakamit po si Brother Benji. Brother Benji, nakamit po kayo. Ayan po, rinig po ba? Okay, so sige. Bago po natin ibigay yung certificate ni Pastor Arlen Parayan, ay hindi po na yung mga kapatiran natin sa Kuwait, lumapit kayo dun sa pulpit, no? Ipapipray kayo ni Pastor Arlen, Pastor Arlen Parayan, at saka ni Pastor Jake, no? Before natin po kayo, kung pwede po kayo ay mag-kneel down din din po sa pulpit. Narinig mo ba ako, Brother Benji? Narinig mo ako nag-kneel. O kung hindi kayo makikita sa camera, ay pwede kayo lumapit sa pulpit kayo. Punta kayo sa pulpit. Pastor Jake, nandiyan ka na ba sa pulpit? Hello, hello. Sarja Mission. Hello? Parang walang response ko sa atin. Hindi na ako na... Sarja, naririnig ba ako dyan, Sarja? Naririnig pa, so naririnig po kayo. Okay. So, nandiyan ka sa pulpit, Pastor Jake? Yes po. Hindi pa ako nakikita doon. Pastor Alan, nandiyan pa kayo, no? Brother Benji Kabatik, pati yung kasama mo dyan, punta kayo doon sa pulpit, masama kayo doon. Kayo tatlo, yan kayo, lahat yun. Ipag-pray kayo ng ating speaker. Yan, kasama si Pastor Jake. Yan, okay. Okay, so una po mag-pray si Pastor Jake, pagkatapos babawasan ni Pastor Arlen Period. Pag-pray po ninyo ang ating lupain sa Kuwait na mapuntahan, no? It's ni Pastor Jake and also ni kung loobin ng Panginoon sino man sa amin dalawa makapunta doon. Tapos, ano po yung kalooban ng Panginoon kaya natin video pati? Kung mag-pray pa ba ng kita talaga doon o sila ay tinatawag na ng Panginoon? Kasi baka yung prayer natin ay hindi naman kalooban sa Panginoon. No? Pray tayo ng pray na Panginoon, magbigay ko kayo ng magiging tangible na pastor doon o teacher. Eh yung pinag-pray natin, nakikita natin, hindi lang natin tinitingnan. No? So mas magandang kung meron tayong i-consider
leader na natin si Brother Benji kasi siya na yung nandyan eh. No? Mahirap tayo magtatalaga dyan na hindi alam kung ano yung sitwasyon niya. No? So, loobin ng Panginoon, sila yung ilalagay dyan, makalaman natin at masimulan na. No? Diba? Okay, sige. Mamuna po si Pastor Jake at saka si Pastor Alan Derian. Siya po yung magbabakas. Sige po, Pastor Jake. Okay, so tayo pong lahat ay umupo, tayo po ay manalangin. Most gracious and merciful Father in heaven, we thank you, Lord, for your faithfulness sa gawain po, Panginoon, sa Kuwait. Lord, salamat sa inyo sapagkat even nagkakasya na lang po sila, Panginoon, sa internet, sa via Zoom. Salamat, Panginoon, sa sustenance mo sa kanila, sa iyong biyaya. Lord, we pray na nawa, Panginoon, ay dagdagan niyo po ang mga kapatiran doon. And nalain po namin, Panginoon, na mag-open po, Panginoon, ang Kuwait government para sa mga Filipino, magbukas, Panginoon, ang tourist para sa mga Filipino. At ganyan po, Panginoon Diyos, loobin mo na maging kagamitan, Panginoon, si Sister Jean at yung agency na ibinigay na makapagpadala ng mga katuwang na makakatuwang ni Brother Benji sa gawain doon sa Kuwait. Tulungan niyo po sila. Recently ay sila, Panginoon, ay nasita ng CID dahil sa pag-evangelize. We pray, Lord, sa protection mo sa kanila, sa guidance mo sa kanila, and knowledge, Panginoon, kapag sila ay dumarating at sila ay nakaka-encounter ng mga gawain ng Diablo, Panginoon Diyos. At patuloy niyo pagpalain ng mag-asawa, si Brother Benji Kabatik, Sister Arlene Joy Kabatik, maging ang kanilang anak na si Zebedee, na naway lumaki ng may pagkatakot sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa gawain sa Kuwait, at naway tulungan niyo po sila, Panginoon, na magawa pa ni Brother Benji yung kalooban mo. Tulungan niyo po siya, nabigyan niyo po siya, Panginoon, ng courage, ng boldness, ng wisdom, ng knowledge sa kanyang pagdesisyon. And also, I pray, Lord, na nawa ay makapag-enroll po siya sa BJMBC. Kung kalooban mo man, Panginoon, na siya ay siya yung talagang tatayo na doon, naway makatulong, Panginoon, na makapag-aral po siya sa Bible College, kahit yung makatulong po sa kanya, Panginoon Diyos. Salamat po sa kabutihan mo. Ito po idalangin po namin sa pangalan po lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen. Aming Ama, Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa pribileho at pagkakataon na makadulog kami sa pananalangin, Panginoon. May taas, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, na bubuksan sa lugar po ng Naga, Panginoon. Salamat sa pribileho ng buhay na manggagawa na willing, Panginoon, na isuko ang kanyang buhay para po sa gawaing pagmimission, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na napakarami ang mga aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na kung saan ay willing siyang ipagamit ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon, para sa pag-abot sa mga kaluluwang mapapahamak, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na hindi madali ang mag-umpisa ng mission, Panginoon. Mahirap, maraming balakid, maraming pagsubok, Panginoon. Pero, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang
Tunay na makapagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa mga manggagawa at sa manggagawa na itinalaga mo, Panginoon, tatalaga doon, Panginoon. Napatuloy mo siyang palakasin, Panginoon, sa kanya pong physical na aspeto ng kanyang buhay. Tunay na dumadating sa buhay ng isang manggagawa, sa misyonero ang napapagod ang katawan, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang physical na aspeto ng kanyang buhay at lalo digit ang kanyang spiritual na buhay, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan physically and spiritually as well, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang missionary, Panginoon, na gagamitin mo sa lugar ng Naga, sa Bicol, Panginoon, ang kanyang family. Tulungan mo sila, Panginoon, at pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat po ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Nawa hindi maging dahilan, Panginoon, ang kakapusan, Panginoon, upang kanilang tatalikuran, ang gawain, dahil sa hirap, Panginoon. Nagkus maging encouragement sa kanilang buhay, Panginoon, na ikaw ay totoo na buhay, na hindi nagpapabaya sa iyong mga pangako, na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan sa panahon ng kagipitan, Panginoon. Kung paano mo po, Panginoon, na ilingkod ay kinalinga ng maraming taon ng pagsubok at kahirapan ng buhay. E nawag, O Diyos, ay ganun din, Panginoon, ay lingkod, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, na masaganang pagpapala, patuloy na encourage mo ang kanyang puso't buhay, ang kanyang magampanan at patapos, Panginoon, ang magandang plano at layunin mo po sa kanyang buhay sa pagmimisyon, Panginoon, sa lugar ng Naga, Panginoon. Salamat po, Diyos, at pinupuri ka namin, dinadakila at pinapasalamatan, Panginoon, sa umagang ito sa lugar po, Panginoon, ng Kuwait at ng UAE, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang isang dalangin. Amen. Okay, amen. So, meron pa po tayo isa pa, no? Naipag-pray na si Brother Jan eh. Parang ayaw ng patakasin. No? Okay? So,